Mitsubishi Adventure 4G63 engine. So ayan, nandiyan yung main rod bearing, and then kakabit natin yung main crankshaft. So kailangan lapat na lapat yan guys para sureball talaga na swak talaga siya. Tapos kabit na natin yung thrust washer. Ito yung nagbibigay ng kanyang clearance para hindi ganong malikot, tsaka yung pinaka setting na clearance sa main journal. And then kabit na natin yung mga main bolt. Higpitan na natin guys. Ayan, makikita nyo. So kailangan mano-mano muna yung higpit. After nyan, sunod nyo na yung sunod natin gagawin is yung torque range. So kailangan sukat talaga yung kanyang measurement, yung kanyang higpit, yung torque. Kailangan talaga nito kasi pag hindi, mahirapan kayo, magkakaroon ng problema, luluwag. And then ayan guys, kailangan swabe, nakakamay yung main journal after mo mag-torque ng 120. Okay? So kabit na natin yung piston. So ganito pala yung pag-setup yan. So kailangan talaga alam mo yung setting triangle type para sureball na walang blow by. Ayan guys, kapitan natin yung main rod bearing. Yung rod bearing, sorry. So ayan, nakapitan natin. So pagkakabit yung piston kailangan meron kayong tools pang press ng piston ring para swabe yung kabit. So simple lang yan guys, pero napaka-importante yung ganyan tools na yan. So ayan, kailangan kahoy didipapok mo para sureball na walang sugat yung pyesa. And then ikutin mo rin magitan na kailangan smooth lang ikot. Okay, so ayan na, gabit na natin yung kanyang head gasket. So panalo na yan. So maglalagay ka ng gasket cement. May nagsabi na wag nang lagyan, pero sa atin kasi nilalagyan natin yan para dikit na dikit. Kung pag tinanggal mo yan, talagang didikit talaga yan, mahirap tanggalin. So ibig sabihin setting talaga siya. Tapos ayan guys, so kabit na natin yung rocker arm. So kabit na yung head. So dire-diretso na to. Let's go. Okay, so hogpit kami nito ng mga una niyan is 60, 80. So hanggang 80 kami nito ang higpit ng kanyang head bolt. So tune up na kami. After that, diretso na kami. Last move natin gagawin is yung timing. So ito na guys, nakapit na natin yung gear. So kung magta-timing kayo, kailangan naka-shoot talaga yan dito. Ayan So may mga marking yan guys. Kailangan talaga na sureball talaga yung marking mo. Kasi pag hindi mo na tapat yan, mahirapan ka. So check nyo mamaya guys yung video natin kompleto nyan kung paano ko kinabit yan. Okay? So kabit na natin yung kaming pinakatakip. Tapos okay na yan, diretso tayo guys. 90% na guys na nabuo na natin. O nandyan na lahat, timings, etc. Lahat na okay na. So sunod na rin yan, panalo na. So tara, kabit na natin guys sa mismo yung kanyang flywheel. And then ayun na, buo na siya. So kabit na natin sa engine bay para makita natin kung okay ba yung gawa natin. So yung engine bay, ginamitan namin ng chain block para sureball talaga. So ayun na guys, kinakabit na natin yung mekaniko. So check natin, pantalin natin yung konti kung anong kalalabas na ng tira natin. Ang ating mechanic, blood bearing Ramos. So start na engine. So check natin guys, ayun na, mandar na. So check natin sa labas kung okay na ba yung tira natin. So tara, let's go. Yan, narinig yung makina. Okay na siya. Yan.